Gugutuman po kasi kami po. Wala po kaming ano po. Wala po kaming kain po. Ah, di pa kayo kumakain, Nay? Hanggang kanina umaga? Hindi, kumakain po kanina po ng ano, kanin, saka nilulam natin ng itlog. Hindi na natin makakanin. Hmm. Mga kakanin po, yung mga binili po sa palengke po kaganin. Ayun, Nay, Konting pera pa nakita kasi namin. namin kayo, Kuya. Napansin ko si Kuya, ang dumi. Oo nga. Bakit? Akala ko, ano siya, depressed. Hindi naman siya, Wala po kaming bahay po kasi nanginginig. po. Nanginginig siya. Opo. Ano niyo po siya, Nay? Ano po, bago pong asawa ko, stepfather po ng mga anak ko. Ay, bagong asawa niyo siya. Opo. Pero matagal na po kami nagsasama. Ano pa, Ilang taon na simula 2020 po pa po, nagsama po kami. 2022. 2020. 2020. Opo. Parang, nakapansin ko po, parang anak niyo na siya. Kung Ilang taon na po ba siya? ano siya. Ano na yun po yan, sa 26 na po. 26 kayo po. 34 na po. Ah, bali, 8 taon na yun. What? Opo. Ah, bata pa pala kayo, Nay. May edad na po. 30 po, Mm. na-stress lang po. Ano ba nangyari sa ano niyo po, asawa niyo? Bakit naman tong sa dito yung mga anak niyo po? Opo, yung Sila? mga anak ko. Iniwalayan ko po yung una ko pong asawa po kasi gawa ng pagka hindi kaagad ako nakakakilos magluto, maglaba, minumura-mura po ako, ganun. Tapos sinisigawan ako, nagiinom, pupunta sa mga kabarkada niya doon sa kapitbahay namin. Niyayaya siya ng inom ko. Kaya yun. Nang bubugbog pa minsan hindi binibigay yung ibang pera sa akin, tama lang binibigay sa amin pangkain. Tapos pinagsasalitan pa po ako ng masasakit. Hmm. Saka po sinasabihan niya po ako na babaeng kali daw po ako, wala daw po akong alam, sabi niya. Tapos, sinasabihan ko siya wag pa nainom ng inom kasi pagka nagkasakit siya, kawawa kami ng mga anak ko, hindi siya nakikinig po. Yun ang sabi ko sa kanya na, umuwi po siya pag tangali, tuwing kakain kami, hindi po kasi umuwi. Pag-ina ako lahat, nagkikilos po sa bahay po. Pinapabayaan kaya. Mabagal po kasi po ako kumilos pagka umaga, hindi pa kagad ako nakakapagluto. Nagagalit siya pag hindi ako nakakasahin pag oras ang tanghalian. Pag tanghalian namin, sakto minsan alas 11, kailangan gusto niya nakaluto na ako ng ulam sa kanin. Wala pong panggatong pag bumibili pa kasi akong panggatong. Isa nangangahawi po kami mag-iina. Binubugbog kayo. Nananakit po yan. Lalo na sabi niya, papasok daw po siya sa trabaho. Di kagad siya makapasok, wala raw ulam. Nahilaw po yung niluluto ko po ulam. Binabato niya po ako kasi. Binabato niya ako ng pitsi na may yelo, ganun. Binubusan ako ng gin, kaya hiniwalay ako po. Nananakit po kasi po. Tapos, ginagawa niya po sa akin. Pag nagagalit, sinasapak ko. Tinatadyakan. Kaya iniwalaan ko po siya. Nasaan na po siya ngayon? May balita kayo po? Balita ko po, nandun po ata sa Pasano. Balita ko po nung nakakantong taon nakulong po siya. Nakasuhan ng hold up po. Tapos, malapit pala yung asawa niya. opo, nakainuman niya raw yung mga barkada niya na dapper, kaya nadamay lang po siya, kaya nakulong siya. Tapos yun, simula nung di na ako nagpakita sa kanya nung simula umalis kami ng mga anak ko. Sila yung mga naging bunga. Opo. Kapag kasi Paano po sila yun, binubuhay ngayon? Nakita ko rin po, madudumi yung mga anak niyo po. nagdidiskarte po kami, nangangalakal po, minsan nangingingi po, gano'n. Tapos pag may mga
sa may kainan po, humingi po kami ng pagkain, binibigyan po kami. Minsan meron kami nahingihan po, pinasasabihan pa po kami na masasakit po eh. Ganito isa lang po namin. Kasi wala kasi kaming pera po. No, wala ka lang po kami. Kahit isang tukalan po kami, binibigyan lang po kami minsan ng 100. Pagkakashare namin po pangkain yun. Hindi kami nagkakapera po ng malaki. Bari-bari lang po magiging pera po namin. Hirap ng sitwasyon niya na yan, oh. Paano niya nakilala si Kuya? Nangangalakal po kami sa divisory ng anak ko. Nanggugulay po kami. Nanggugulay po ako nung dati. Nakilala ko po siya doon. Pero si Kuya is... Nakatambay po doon. Tinatanong niya kami saan kami pupunta. Sabi ko mga ngalakal yung kami. Tapos tapos sabi mga ngalakal ng papahinga kami, matutulog na kami. Sabi ko. Kaya yun. Nagkakilala kami. May Pero si trabaho, Kuya, may ano trabaho naman siya, naman normal po naman, siya wala nung naman. dati. Nag-ano siya sa tita niya doon sa Divisoria, may paninda dati noon. Pero ngayon wala na po na, ano na po yun, vendors kasi. Na ano na ng mga nanguhuli. Buti Kaya ano? po, hindi ko po alam po anong gagawin ko po. Paano ko po mabubuhay? Anak ko. Laban lang po. Bali, buti, mabait si Kuya. Tinanggap niya yung mga anak niya po. Nagkapera po siya 1,000. Pinakain niya kami ng mga anak ko na maayos. Yung tatlong order po na ulam. Pero pag wala, nagtitaste lang po kami. Walang konting ulam lang. Ang inulam lang po namin, sardinas po sa mga mga pakbet na yun, minsan nagtotoo. Nagtotoo lang po kami. Wala kasi po pambiling pera, pambiling ulam. Magkano na po nakitaan niyo ngayon? Wala pa nga po kami pera po yun. May 20 na kayo. Alam po kami. Si Kuya, malakas pa naman si Kuya. Opo. Hindi mo ba kayang Hindi niyo po kayang apply ng mga construction, gano'n. Dati nag-apply ako sa construction dati. Okay. Pinagtabuyan ako ng foreman namin. Ano po nangyari po? Sinabihan ako, ikaw, ang tamad-tamad mo. Sabi ko, hindi naman po ako tamad, pero kung may kilos sa naman ako, na ako nag-aakit lahat ng semento dyan sa baba. Pero one time na bigla akong pinalo ng bakal, yung kamay ko nag-damage. Yun, di na ako nakabuhat. Pa ako, binabaksakan pa ng semento. Ito, nandurog to. Hindi ko alam anong gagawin ko. Sabi ko, sana naman may tumulong-tulong sa amin. Sana naman may nagano sa amin. At manghihingi na lang kami. Sa naisip ako mangalakal. Nangangalakal kami. Meron na dyan biglang sabihin, oy, wag kayo dyan, doon ka. Wag ka dyan mangalakal, kung may kalat yan. Sabi ko naman sa sarili ko, bakit yan? Nagtatrabaho ka naman ng maayos, gagalunin ka, ngayon nangangalakal ka, gagantuin ka rin. One time, nangihingi kami para makakain kami. Wala pa kami tanghalian, wala pa kami iniintindi ko na hapunan. Sabi ko, kuya, pengin barya, ginawa sa akin. Sabi sa akin, Leche, doon ka, wag mo ko hingan-hingan, laki-laki ng katawan mo, matay mo magtrabaho. Sabi ko naman, kaya nga naman nangihingi ako, tsaka naman nag-ano para sa pamilya ko. Hindi po ako nangihingi para sa bisyo ko po, para ko lang, pang sarili ko lang, para po sa pamilya ko. Para makakain po yung mga anak ko, asawa ko po. Para kinabukasan, may pangkape na lang eh. Masaya na kami doon, makakainom na kami ng Great Taste White, Kopi Ko Blanca, makakain na kami ng pandesal, okay na kami doon. Hindi na kami naghahangad pa ng higit pa doon. Bali, na-disgrasya ka, Kuya, kaya nawalan ka ng trabaho. Oo. Tinanggal ka. Pag disgrasya ko ng ganun, sabi niya sa akin, huwag ka munang pumasok eh. Papalitan lang muna kita. Sabi ko, ma'am, bakit ganun po, boss? So, hinihingi ko yung sahod ko, sabi sa akin, kulang pa nga sa sa semento, yung nabuto sa semento, kulang pa nga sahod mo sa bayad doon. Sabi ko, Ilang taon na kayong nangangalakal kasama sila nanay?
2020 pa, lockdown pa, hard lockdown pa, nangangalakal na kami. Bali, nakilala mo na si nanay. Nagkala na kami nito 2020 bago mag-lockdown, magbabagong taon na yung check. Sabi ko sa kanya, be, ano ginagawa mo dito? Bakit parang namamagay yung mata mo? Sabi niya sa akin, lahat na lang to, nakagat ng ipis, pero yung mata niya may sundot dito. Yun, Dito. nangyari na black eye siya. Namagay yung mata niya. Sabi niya sa akin, kaya nga hindi ko nga alam anong iinumin kong gamot. Sabi ko, pera mo na akong barya mo. Bibilang kita yung pinamig para mawala yung kirot, para mawala yung sakit. Kumikalit sa ulo ko sa makasakit. Paano mo siya, kuya, nakilala? Sa Divisorio, doon sa simbahan doon, sa May love ka kay nanay? Sabi ko Anong sa, love story niya? sabi ko sa kanya, sige, wag kang mag-aala, bukas ng umaga, papasok ko sa tita ko para mabigyan ko kayo pabili pagkain. Mabigyan ko kayo ng pera para may pangkain kayo. Sabi ko sa kanya, magkita kami ng tanghali para makakain sa bahay ng tita ko noon. Okay pa yung tita ko. Sabi, ini-Indian ako, nagtatago, kala mo kakatayin. Sabi ko, okay lang eh, pag sa gabi ko na lang makikita to, sigurado to. Tuwing nakikita ko siya, bibigay ako 150, pangkain, pangkape nila. Gabi-gabi yun. Paano nakita mo sila? Wala silang makain. Wala. Sabi ko, kumain na ba kayo? Sabi nila sa akin, hindi pa nga. Kasi tulog pa nga sila, nakabalas pa sila sa ako eh. Ako po nagbabala. Nakanganga pa nga matulog ng mga to. Sa may malamig kasi. Buti tinanggap mo sila, kuya. Sabi niya sa akin, Kahit hindi mo sila anak, kuya, tinanggap mo sila. sabi niya sa akin, yung bago mag-lockdown, katot, ngayon tayo na ngayon, tatapat ko na sa'yo na may anak ako. May naiwan pa ako anak sa Baseco. Dalawa pa yun. Sabi sa akin. Sabi ko, walang problema, be. Sabi ko sa kanya, tanggap ko kung ano ka, o anong meron ka. Hindi kita ikakahiya, hindi kita papakayala pa kita sa mga kamag-anak ko na anak ko yan. At apelido ko dadalhin yan. Wala lang ibang apelido at apelido ko dadalhin yan. Yun, inaano nila ako, sinasabihan nila ako na, wey, anak mo talaga yan? Ba't bigla ka naman 3 agad anak mo? Oo, anak ko talaga yan, sabi ko, anak ko talaga yan, hindi ko kamukha. Sabi sa akin, hindi, sabi ko, huwag niyo na ako huwag niyo na ako gawa ng issue. Anak ko talaga yan, kahit anong mangyari. Ito pang asawa ko, sabi ko. Ayun, naganatanggap mama ko. Meron nga akong tinutulungan siya, bibigyan niya ng, iniindihan siya ng 5 piso, bibigyan niya. Ininsulit ko pa siya, Pag may nakita ko matanda pag may pera ko, binibigyan ko lang. Bali, parang hindi ka lang 36 po. Kailangan po pinanganak na eh. Ano po? October 2 po, 1991. Ako po, Junto. Kapangunakan. Nay, napakaswerte niya, Nay, no? Nakilala niya si Kuya na tinanggap yung buong pagkatao niyo. Ano masabi mo kay Kuya, Nay? Ano pong masabi niyo kay Kuya? Sa pagmamahal niya sa inyo? Magpapasalamat po ako sa kanya. Tinanggap niya po ako, pati mga anak. Kahit hindi naman siyang ama ng mga anak ko, stepfather lang po siya. Pero po, tinuturing niya ng anak ko. Pero tinuturing naman po niya mga anak ko, para anak na rin niya. Pero nagpapasalamat po ako sa kanya na kahit hindi niya tunay ng mga anak ko, yung mga kasama ko ng mga anak ko po, tinanggap niya po. Kahit hindi siya tunay na ama, minahal niya po yung mga anak ko kahit paano. Sabi niya, Salamat po sa Panginoon at nakatagpo ako ng kabayo niyo. Na may karamay po kami sa buhay. Hindi po ko lang kami na ng anak kong natutulog sa lansangan. Hindi kasi ako makatulog po pag kaagad nung maayos pag wala akong kasama. Lagi ako naghahanap po sa mga anak ko po nagbantay. Nahirapan po ako natutulog po pag wala po akong kasama na asawa po. kailangan niyo talaga na may katabi Opo. sa pagtulog.
Meron po karami. Ang kailangan ko po kasi may karami po sa buhay. May titin sa mga anak ko. Ganun, may makakasama ko. Yun po. Kailangan ko din po. Na magtatanggol sa inyo na sa Oo. araw-araw, no? Sa mga anak ko po. May magpoprotekta. Opo. Saka pag Napakabait. mga nagpapasaway. Napakabait ni Kuya, mga kababayan. So, in behalf of Daddy Frankie, mga kabayan, si Sam po ito, sa Motovlog. So, nandito kami sa kanilang tabi ng nakita natin sila Kuya, sila nanay at yung mga anak niya na nanginginig si Kuya, nakita ko, so hindi pa daw siya kumakain. Ngayon, tagpuan natin, nakita na kwento nila ang kanilang buhay na ganito ka pala kahirap ang kanilang dinadanas. So, routing natin to kay Daddy Frankie, mga kababayan. So, in behalf of Daddy Frankie, so tutulungan natin sila sa malit na halaga, no? So, Nay, kung sakaling may tutulong natin kababayan sa inyo po, ano po yung niyo po, mensahe niyo po sa kanila? Ano po yung gusto niyo iparating sa ating mga kababayan po? Ako, magpapasalamat na lang kasi ako kasi kahit pa paano makitulungan nila ako, maano nila yung mga bata na pangkain, panggastos. Hindi na katulad ng nagsiyagay namin sa kanya tutulong sa amin, pupuhunan namin sa paninda para yung paninda namin na yun lumagot at kahit na hindi na kami katulad dati ng hingi nangangalakal para yung anak buhay namin na yun magtuloy-tuloy. Kung sakaling po Kuya, saan ka namin ulit matatagpuan? Dito sa may Veronica sa may Pasay. Pasay po. Sa may EDSA? Hindi sa may Veronica. Sa Veronica. Sa may Sa may, Libertad. Veronica. sa may bentahan po ng mga lobo po doon sa gigi. Sa may Libertad po. Sa Libertad po. Ay, okay. Sige po. Sila yung mga anak, no? Dalaga ka na, Neng, no? Anong mensahe mo kay Kuya? Okay lang, dikit natin yung mic. Anong mensahe mo sa kay Kuya, tatay mo? Anong tawag mo sa kanya kay Kuya? Papa niyo, Papa. Papa na tawag mo sa kanya. Galing na. Papa. Papa na yung tawag mo sa kanya. Papa. Gaano kabait si Kuya na maging Papa? Naranasan mo ba yung sa unang Papa mo, yung yung tunay na pagmamahal? Papa. Anong masabi mo kay Kuya? Ano? Salamat po. Yung isa. Ha? Anong kumusta yung Papa mo na una? Bait naman po. Yung una? Kaya lang sabihin ako nabili mo. Saka lang natin. Kasi nga lang pa nagiinom. Tumilag na siya yun. Sige na sa akin ang asawa ko. Ito, buntis si mama, binato ng bato. Hindi. Yung Kumusta si ganito na lang, na lang, yung si Kuya na lang. Kumusta si Kuya bilang Papa niyo ngayon? mabait naman po. Okay naman po. Okay naman po, mabait naman po si Papa, sabihin mo. Okay naman po, mabait naman po si Papa. Salita ka na. Yun. Yun ba? Oo, meow meow. Kaya, Ang ganda ng anak niya no? Mana sa inyo. So, Ben, alagaan mo sarili mo ha. Opo. Lalo't nasa kalsada kayo lagi. So, umiwas ka sa mga lalaki, no? Opo. Ingatan mo yung sarili mo. Sa mga kapatid mo, alagaan mo, no? Opo. Huwag mo pabayaan, lalo yung nanay mo. Kami alaga dyan. Tignan niyo yung kapatid niyo, ha? Sana nag-aaral kayo. Nag-aaral ka. Mag-aaral pa lang po. Pagpasukan na po. Anong grade ka na dapat? Mag-grade 5 po. Grade 5. Ano mo na ngayon? Grade 4. 4 ka na. Pero nag-stop ka. Opo. Yung in-enroll po kami dati ni Papa Romy sa Mindanao. Wala po kami birth certificate. Wala pa kayong birth certificate. Opo. Pero nalakad na po ni Papa. Kunin niya na po sa PSA sa Meron na. Pasay. Opo. So, pinangalan na sa inyo si Kuya. Ang galing, Opo. bait pala ni Kuya, no? Bait nga po ng Papa namin. Bait niya. Sila ba? Nag-aaral Nanay, pag-aralin niyo sila, ha? Para may matapos sila, kaya. Pag-aralan ko yung namin kasi sa abot ko. kaya nga tinggal sa kahit masama pakiramdam ko, pinupusili ko yung birth nila para lakarin. So, yung birth certificate ko yan, Magbabakasyon na po pagdating ng yun, di ba po? Pagkat kasi, paglakad ko sa Maynila, kasi doon sila pinanak sa Maynila eh. Yung ID ko nakalagay sa panakal sa Pasay. Sabi sa akin, doon mo lang kunin sa may PSA, doon na nakalagay sa PSA sa may Pasay.
Yun yung nakukuha ng invite. Kasi papasok mo na lang yung papel na dala-dala mo, na para ipapakita mo, nakatibayan na nanggaling ka sa amin doon, na alam na namin, alam mo na nandito na. No, sa kuya, medyo ano, para ligo din tayo, linis ng katawan, no? Papugi mo kasi, saka ano, sayang yung kapugian natin. Nagiging ano ka, parang homeless. Kakasakit nga po siya pag nakakabit. No? Kasi maayos naman, saka ano, nilalamig ka ba pag naka, ano ng tubig? Hindi naman po. Kaso alam po kasi, di ba? Yeah, gusto niya yata magsalita eh. Ay, gusto mong salita. Oo. Ay, hindi na, hindi. Gusto nga? Ano masabi mo kay Papa? Sabi mo. Ano masabi mo sa Oo, Papa? magsalita ka dyan. Yan, masabi. Maraming salamat po. Maraming salamat po pa. Kahit di mo kami tunay ng mga anak. Kahit di naman kami tunay na anak ni Papa, minahal kami niya. Sobrang bait nga niya eh. Aral kayo mabuti ah. Saan makapag-aral kayo na? Dati ko matigan ako dati mataga ng itak sa Quiapo. Dahil sa kanilang dalawa, sobrang kulit. Nabasa-basa kasi. Hindi sa sila ng tubig. Sabi ko, bakit naman ganyan yung anak ko? Sala pa matapang, yun pa ako na itak, inapon pa ako agad sa kain. Kasi kinakalampag daw po nila yung coaching nila. Ibig sabihin na pinagtatanggol mo talaga sila. So, yan kuya no, na ano yung attention ko lalo sa'yo kasi isa kang tunay na lalaki. Kahit na hindi mo sila kaano-ano, minamahal mo sila. Lalo si nanay, no? Matagpuan ni nanay sa'yo yung tunay na pag-ibig, no? Gusto namin kayo ni binibigay ng mama. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, habang nabubuhay pa ako, walang aapi sa inyo kahit sino. Basta kakampihan ko kasi basta tama kayo ano nga, mapapanigang. Pagtatanggol mo sila. Kaya dahil dyan, para makakain kayo, mag-aabot ako ng konting tulong sa inyo. Kaya lang ha, may bibigay ako sa inyo. Kaya lang na ha. Ayan ay, dahil sa ito, pinamimigay ni Daddy Frank, bibigyan Daddy Frank ito sa inyo. So, Salamat po Daddy Frankie. Sana po marami pa po kayo matulungan po. Napakabuti niyo po. isa pa na, isa pa. Maraming Ano po masabi niya kay Daddy Frankie po? maraming salamat po Daddy Frankie. Sana po marami pa po kayo matulungan. Opo, pagli 5 kilo po yan ay, so makapag ano na kayo ngayon, makapagluto na kayo, makapagsaing na kayo, tapos sana ano nay, no, sa muli natin pagkikita, matulungan pa namin kayo, no. May mga kababayan tayong may mabuting puso na maantig sa inyong kwento ng buhay. Opo. Wala man lang ano po. So ingat kayo palagi, nanay. Maraming salamat po. God bless Salamat po po. kayo. Ano kay God Kuya, bless God bless. God bless po. God bless po, Daddy Frankie. Sana po maraming po kayong mas matulungan po na tao. May mabuti po kayong puso. So ngayon na wala po. Okay na. Okay na po, Nay. Salamat po. Babay na lang. Babay.